Topic po natin, maganda itong topic natin. 12 habits na hindi natin alam na kasasama pala sa atin. Itong mga ibang habit dito, baka delikado, baka pwedeng makamatay. Pero mamaya, magbibigay din ako ng mga good habits kung anong gagawin natin. Meron din tayong 15 good habits. So, dito muna tayo sa bad bago sa good. Tingnan natin kung alam nyo to kasi marami gumagawa nito. Number 1, ito pinakamahalaga sa lahat. Itong leeg po natin na parte, very important. Nandito kasi yung carotid artery natin. Pag naipit itong carotid artery natin, mawawalan ng blood supply yung utak, magko-collapse, pwede mamatay yung tao. Kaya nga pag sinakal, delikado. Yan sa leeg. Hindi nyo alam to, pero may nangyayari pong ganito. Beauty parlor stroke syndrome. Siyempre, pag nagpagupit tayo, hindi naman perfect kasi itong hugasan ng buhok Dapat kasi yung ulo natin, hanggang ganyan lang siya Minsan, ako, pinaupo ako dito, hindi ko kaya talaga. Delikado. Maha-hyperextend. Ang ayaw ng leeg natin, naka-hyperextend. Kung titingin tayo, hanggang ganyan lang kataas. Huwag sobra taas. Siguro kung bata ka, kaya mo. Kasi pag sinobra taas mo, pwede siya mapunit. Pwede mapunit either dito o dito sa likod. May nangyari po dyan. Minsan din, so leeg yung iniikot-ikot yung leeg. Pwede sa barbero o minsan sa chiro para sa chiropractor. Safe naman pero hindi mo pa rin masabi. Dapat maingat pa rin tayo. So, at your own risk. Ano pang problema sa leeg? Yung mga necktie na sobrang sikip. Kaya may iba nahihilo. Pag sobrang sikip, inikot ang ulo, ganyan, may iipit siya. Lalo na kung matanda tayo. Delikado po yan, magko-collapse. Meron ding whiplash, yung nabangga yung kotse, biglang gumanon yung ulo, delikado rin yun. Kaya dahan-dahan. Ayan, biglang ikot ng ulo, carotid artery dissection. Nangyayari po to. Kaya ingat tayo. Siguro sa bahay na lang kayo mag-shampoo. At least nakatayo tayo. Second bad habit na hindi natin alam. Ito, sobrang sikip na baro. Kahit anong baro, sobrang sikip. Sobra sikip na pants, sobra sikip na maong, sobra sikip. Minsan meron yung mga body shaper ba yun? Yung mga pampapayat. Basta anything na pinapasikip ka, hindi maganda. Okay? Kasi katulad nito, kaya ako yung mga pants ko, mahilig ako yung mga garter. Tsaka yung garterize, tsaka yung maluwag na garter. Parang ito, pag sinikip mo masyado ito nga sexy kasi ang mga maong na ganito. Pag sobrang sikip yan, na banat yung balat mo, pag dito mo inipit sa may baywang, pwede mag-ipon ng dugo dito. Okay? Pag nag-ipon, ibig sabihin, hindi makakabalik yung dugo. Mula sa paa, hindi aakyat kasi dito mo sinikip Parang nilagyan mo ng goma dito kaya delikado. Ayan may nangyari nga to sa ibang bansa. Sobrang sikip yung maong niya. Tapos, nagtrabaho pa siya, nag-squat pa siya. So, masikip na, nag-squat pa siya, baka magapa paa niya. Sumobra ipit, naipit yung artery, yung vein, pati yung nerve, na-paralyze siya. Na-paralyze siya, hindi siya makagalaw. Pagdating sa hospital, namagana to, hindi na matanggal yung pants, pinunit na lang. Ginamitan na lang ng gunting. Ngayon, sasabihin nyo, Doc, hindi ko maintindihan. Bakit naman sinasabi mo lagi na maganda ang compression stockings? Yan gumagamit ako ng compression stockings. Ayan yung masikip na medyas. Ako, bumibili ako nito Medyo mahal bili ko, mga 2,000 per sock Kasi po, yung binibili ko, medical grade. Ibig sabihin, pang may sakit talaga, medical grade. May varicose kasi ako Kaya ako, araw-araw naka-compression stockings ako So, ito naman kasi, may benepisyo sa katawan. Meron man nagko-comment dati, bakit daw mabuti to, bakit daw masama ito. Ito kasi, inipit mo sa baywang. Inipit mo sa baywang, so nandito na ipit yung dugo. Ito pabaliktad. Ang ipit niya mula paa. Ayan Sa paa, siya super sikip.
O, depende, may size to medium ako kung normal pa mo. Diba? Tapos, ang sikip niya, depende. Merong 12 to 18, mahina lang. Merong 18 to 23, merong 20 to 30. Yung akin, pinakamalakas yung akin 30 to 40 gamit ko. Ibig sabihin, 30 to 40 ang sikip niya dito sa paa. At dito sa may ankle. Okay? Nakalagay. Pero pagdating dito sa may binti na, ang ipit niya mga 20 na lang. Medyo luluwag. Pagdating dito sa taas ng binti, 10 to 15. Ibig sabihin, masikip na masikip dito, medyo masikip, medyo maluwag, para yung dugo, pinopush mo pataas. Yung dugo, pinopush mo pataas. Yun ang tama. Hindi pwede yung normal na medyas na pang basketball lang. Hindi po, iba yun. Iba to, medical grade to, mahal to, mga 2,000. Baka merong iba discounted. Pag senior, baka 1,600. So, ang sikip niya hindi dito. Ang sikip niya dito. Ang hirap niya isuot Dito ang sikip pataas. Yan ang maganda pang varicose veins. Kasi tayong may varicose veins, dahil magang-magana yung paa natin, minsan manas pa tayo, bukan na yung vein natin bukan na. So, pag masikip na masikip to, sinusuot lang to pagising. Pagising sa umaga, bago matulog sa gabi, tinatanggal. Yun, the whole day yan dapat. Pero pag sobrang sakit, minsan pinapahinga ko sa tanghali, pahinga ko mga 1 hour para makahinga yun. So, pag pinapahinga ko ng mga 1 hour, para ma-rest lang konti. Kasi minsan, namumula na sa sakit So, ganyan, Pag may compression stockings, naiipit to, gaganda yung blood flow. Walang compression stockings, magalabas. With compression stockings, naipit. Physically, inipit mo yung ugat, kaya tumataas. Physically, Pag walang compression, mamamaga, magmamanas, magdudugo, pwede makamatay. Pero with this magandang socks, pataas. Kaya yung mga may problema sa manas, actually, doktor nyo na magbibigay nito. Tapos more exercise pa rin. More higa. Kung gusto nyo mag-exercise kayo, higa, pwede rin. Okay? So yan, ayaw natin sobra sikip dito. Ayaw natin sobra sikip sa leeg. Ito rin, ayaw mo rin ipitin yung paa mo. Yung lagi naka-cross legs. Pag lagi naka-cross legs, tumatabingi yung likod natin. Ikaw, Doc Lisa, yan. Tumatabingi dito, sasakit ng likod at naipit mo pa. Parang na-varicose mo rin sarili mo. Yan ang problem. Pwede ka siguro mag-cross leg kung naka-compression stockings ka. Kung hindi kasi, maiipit mo rin. Mamamaga din yung paa mo. Okay? So, ingat din na wag lagi naka-cross legs. Dapat diretso lang yung paa. Tsaka lakad, upo, tayo, upo, wag matagal nakaupo. Number 4, ito, gawain natin to. Minsan may pimple sa ilong, tinitiris natin. Itong mga lalaki, naghihila, nagbubunot ng buhok sa ilong, very common. Actually, bawal magbunot ng buhok sa ilong. Mas maganda yung, meron mga cutter, mas maganda yung kinakat Meron special na gunting na pang-cut, hindi kayo masusugat. Ang problema kasi dito, meron tayong tinatawag na deadly triangle sa mukha. Any infection, any sugat, any bacteria dito sa triangle na yan, pwede pumunta sa utak natin diretso. Pag pumunta sa utak, magbe-brain abscess, pwede mamatay yung tao. So, delikado yan. Pag nandito yung mga pimples mo, dito ka nagkasugat, hindi pupunta sa utak. Pero ito deadly triangle na yan, pag yan na nagka-infection, delikado, pwede pumunta sa utak. Kaya huwag kayo magtitiris yan. Okay? Number 5, out of 12 dangers, syempre matagal nakaupo. Marami ng pag-aaral yan. Kasi nga, puro computer work tayo. Pag laging nakaupo, ayan more heart disease, more cancer. Heart disease, cancer, diabetes, hindi lang yan sa mga lalaki, pati prostate, hirap. Sasakit dito sa prostate natin pag laging nakaupo, hindi rin maganda. Tsaka pag laging nakaupo, more joint pains, 30%, more varicose veins, yan ang problema natin, varicose, more colon cancer by 8%, more heart disease, 200%, more back pain, more kuba, more neck pain, mas maaga na mamatay. Kasi ito buong araw na Dapat siguro 1 hour, 2 hours, lakad muna.
ng 5 minutes, tapos trabaho, tapos lakad, pabalik-balik. Okay? Tsaka mas maganda may compression stockings. Saan nabibili? Ngayon siguro online meron siya. Tingnan nyo lang kung ano yung ano. Wala po ako ina-endorse kahit anong brand ang bilhin nyo. Number 6. So, tinuro ko na yung mga masisikip. Ito naman yung pag-iri. Pag may sakit sa puso, pinakabawal yung umiri. Okay? Kaya pag iiri kayo, matigas ang dumi, kaya ayaw ko nga constipated tayo. Nakakatakot pag constipated. May time nag-constipate ako, parang siguro mga ilang araw yun eh. Hindi ko lang pansin na nag-iipon na pala yung dumi sa tiyan ko. Medyo naipon mga 3 days eh. Siguro nagbago yung diet ko. Nung 3rd day, halos ang hirap talaga lumabas. Parang ipon na ipon yung dumi. Nakakatakot yun. So, pag umiiri ka na sobra ng tigas, baka mapunit na doon sa puwet natin, baka dudugo na. Hirap na hirap yung puso. Okay? Straining and heart attack, delikado. Hindi lang sa puso, pag sobrang iri, baka pumutok din dito sa utak natin. Kaya dapat nga, laging malambot ang pagdumi. May gulay, may tubig. Lalo na ngayon, mainit ang panahon, maraming tubig, gulay, prutas. Pakwan, ginagamit ko lagi pakwan. Pwedeng konting mangga, pakwan, mangga, marami sa atin. More pakwan para makadumi. Sinama ko na rin dito sa number 7, yung hindi lang pag-iri, pag-ubo din. Ubo and iri, pareho din yun eh. Pag sinosobrahan mo masyado, let's say meron kang dry cough, paulit-ulit, di ba? Konting pigil, like ito si Doc Lisa, pag umubo talagang luwa ang luwa lahat sa lakas. Pag sobra ka umubo, pwede ka magluslus. Ito tinakpan ko lang para hindi nyo halata na hindi tayo maano sa picture. So, may luslus sa singit, may luslus sa femoral, may inguinal, may umbilical, lahat yan, kakairi. Pag tumanda kasi lumalambot yung ano natin dito, yung muscle, humihina. Persistent coughing and sneezing. Iri ng iri, hindi makaihi, hindi makadumi, lalabas yan, maoperahan tayo. Physical labor, hard labor, baka congenital, mahina yan. Buntis, trabaho na laging nakatayo, pwede rin. Tayo or upo, yun ang ayaw natin matagal. Okay? Obesity, mas mataba, syempre, mas mahina. Ayan, lumalabas. Pwede lumabas pati bituka. Delikado po yan. Number 8, ito naman hindi na masyadong deadly to. Hindi na to nakamamatay, pero nakakaipit ng nerve. Mahirap din to. Yung laging nakaupo or may wallet kang makapal. Dahil marami kang pera, makapal yung wallet mo, naipit yung sciatic nerve mo. Ayan, so, pag lagi naiipit yan, pwede kang piriformis, manhid yan. Manhid ang binti at hita. Para mawala to, dapat meron kang stretch, ganito. Knee to chest stretch, piriformis. Pwede mo pakita to, konti, Lisa? Piriformis stretch. Dahan-dahan nyo gawin to. Maganda yan, one side. Sanay-sanayin nyo. Mga 5 seconds, 10 seconds na yan. Para lumawag yung sa ano nyo. Ito, dahan-dahan to. Ito, maganda rin itong stretch. Dahan-dahan lang. Huwag mo bibiglain, ha? Ito, straight leg. Ito, dahan-dahan lang. Unti-unti. Ay, kung matanda na tayo, unti-unti. Huwag biglaan. Siguro, mga 5-7 seconds. Gawin 2 beses, 3 beses. Next day, 2 beses, 3 beses. Pag medyo masakit na, tigil na, hinahinay. Number 9, hindi naman deadly to, pero actually, pwede rin itong deadly. Yung naiipit yung kamay. Delikado to. Actually, pag ordinaryong tulog na ipit mo, manhid yan sa umaga. Baka ilang araw manhid, baka mag-carpal tunnel ka. Delikado lang to kung lasing. Kung lasing siya, natulog siya, nakaganon yung kamay niya, 5 oras lasing, yun, pwede masira yung nerve. Kasi wala sa sarili, lasing siya, naipit niya. Pero kung habit lang, manhid lang. Oo. Kaya lang, pag laging naiipit ang median nerve, carpal tunnel, meron din na-ooperahan dyan. May na-ooperahan din sa kamay. So, ingat din na huwag gawing unan ang kamay. Number 10, bad habit, kulang sa tulog. Alam naman natin, pag kulang sa tulog, heart failure, high blood, pag kulang sa tulog,
hilo, kulang sa tulog, pati blood sugar, pati heart attack, mas malala pag kulang sa tulog. Smoking alcohol, alam nyo naman, masama yan. Hindi ko naman kailangan ulit-ulitin na. Number 12, tuhod din. Ayaw natin masira tuhod. Mahalang knee replacement. Daan-daan libo. Diba? Pag matanda na, ingat na ganyan sa lunch. Hindi ko na kaya mag-lunch eh. May kilala ko, nag-lunch na punit to eh. Na-operahan eh. Bakit? Kasi lahat ng bigat mo, lahat ng overweight mo, lahat ng taba natin, nakasalalay sa isang tuhod. Hindi kaya niya, bibigay ito. Bibigay ito, baka mag-pop nga to eh. Kasi nga, isang paa lang eh. Dapat, kung gusto mo nga squat, at least dalawa. Pinakamadaling squat, upo sa silya, tayo. Upo sa silya, tayo. Ganun lang. Kasi pag matanda na, baka bumigay na tong tuhod. So, may mga trabaho na hindi rin maganda sa tuhod. Laging nakaluhod. O, kahit nagdarasal, dapat meron sanang malambot na unan. Yan. So, ingat yan sa tuhod. Yung laging nakayuko. At uli yan ang 12 na iniingatan natin. Ito number 13, dinagdag ko lang yung lagi naka-cellphone, masakit sa leeg. Hindi naman delikado, pero pag laging masakit ng leeg, minsan, baka sumikip itong mga cervical vertebrae natin. Baka magdikit eh. Pag nagdikit, maiipit din yan eh. Hindi rin maganda. Okay, dinagdag ko lang. Kaya dapat, bawas cellphone, dapat nakataas siya. Good habits naman, para hindi tayo matapos sa bad habits, bawas stress, kumain ng balanced diet, maraming tubig. Ngayon talagang dinadamihan ko tubig ko, inom agad ako ng tubig after this. Sapat na tulog, morning routine, relax. Pwedeng mag-journal, ilabas yung sama ng loob. Yan, kung makwento mo lahat. Like ako, kay Doc Lisa ako kinakwento lahat. Exercise regularly, stretching, use the stairs. Pwede, isa-dalawang akyat babahagdanan. Kung matanda lang, ingat. Alagaan ang paa, varicose, diabetes. Ingat sa balance, practice sa balance, mag-rubber shoes. Malinis dapat ang ipin lagi, magde-dental floss. Kailangan nyo mag-dental floss. Walang choice, kahit mahirap. Magpasalamat, kahit maliit na bagay, di bali mahirap, walang pera, magpasalamat pa rin. Aral ng aral, dapat gumagana utak. Stretch daily. At number 15, gawin natin yung mga bagay na gusto natin. Parang tayo, happy tayo tumulong. Sana nakatulong tong video ko, nakahaba ng buhay nyo, nakabigay ng konting tips para maging mas healthy. Salamat po.